Hello, good morning sa ngayon gabi. Ngayon ay gagawa ko ng isang video para sa isang contribution sa isang literal, literally giant. Ay isang poet. ah yung words niya have echoed through sa generation natin. Samahin niyo ako para through his life malaman natin and legacy of none other than Jose Corazon de Jesus, also known as the Jose Bautet. Okay. First, si Jose Corazon de Jose, born in 1896 and was a prolific poet siya and isang playwriter din. Na-recognize siya ay para sa mga powerful tala niya at words and deep commitment to society and social causes. Sa panahon niya, si Jose Corazon, his words ay not maliit bagay sa paper lang, parang penta lang tas nasa papel. Sila ay parang pang spark ng apoy para sa change, para sa social awareness natin at sa mga actions. Yung legacy niya is not just yung words at poems niya, yung nalagay niya sa sulat, but in actions din. Na-inspire siya and tawag sa kanya ay dati ay the champion for justice. And isa pa ay the voice of the voiceless, for the voiceless. And the testament of power for the power of the written word. Tingnan mo sa daming ginawa niya, ang dami niya titles for his actions and his words and how he inspired the world. As estudyante, let's explore his life and works as we also can reflect on how he advocates and still reconciles for our society. And in my sistema para mag-ano ng social stages. Okay. Tingin natin ay yung impact ni Jose Corazon sa and his legacy to continue the shape and committing to a just and progressive society. Okay. Yung sa mga ginagawa niya, yung mga poets ay sobra parang for me is like Jose is a more modern Jose Rizal. Or ayaw ko sabi equivalent, parang let's say reincarnate, parang ganun for me kasi si Jose Rizal, nagawa siya para sa change ng Pilipino, para wala na tayo sa colonization ng Espanya. But si Jose Corazon, siya ay more humanitarian, parang more niiisip niya not as an individual Espanya-Filipino, but more sa as people, as tao, ano pwede magawa natin. Okay. Sa una na tala na hanap ko, nakita ko ay title ay Banbanyanin. Sa oras ng kang kapitan, tayo ay magkakasama. Ang Banbanyanin, ang paswera, ang ating laban hindi pa tapos. Sa kapag kakaisa at sa lakas, tayo ay
magtatagumpay habang tayo umaagat sa isang bagong araw ay sumiklap. Yung ito ay isang explanation ko ito sa isang tula. Ito ay parang for me is like together tayo ay mas better. Parang hindi lang isa kaya maka-change na isang world. Kailangan natin ng leadership or ng ng guide para makahanap tayo ng tamang daan. But hindi kaya lang ng isang tao para kailangan niya hindi siya yung top, kailangan niya equal, but kaya niya makita yung vision na for lahat ng tao. Okay. Sa pangalawa tula ko ay kasidsa. Okay. Kalikasan pala, sorry. Sa gitaan ng mga gupat at gundak at sa manlawak na kakaragatan, ang kalikisanan ay isang binabayangang walang katapatan ng halaga upang mapanalatin ang kanyang kagandahan ng atin tinutulain at kakarilaan. Para sa susunod na haharison at hahayaan natin sa isang mamalalagi. Pasensyahin nyo na lang po ako kasi third language ko po Filipino, but sa paintindihan ko po ito ay parang almost the same lang po. Sa parang kailangan natin mag-change para sa future ng ibang tao, para sa future ng generations. Kasi hindi lang tayo kailangan isipin as of now the present, but kailangan natin isipin yung halaga ng future and future para sa iba. Para yung gusto natin, sana makabigay natin sa future generations. Yan yung explanation ko po sa dito. Yung again, sorry po yung Filipino ko po, mahina po.